God is good. And all the time, God is good. Ayan. No? So, walang panahon ang pwedeng makapigil sa atin. Amen? Praise God. Yung mga hindrances sa buhay natin, inalis ng Diyos. Amen po ba? Amen. And ngitian mo yung katabi mo. Sabi mo, napakaganda mo naman ngayong umagang ito. Yung with sincerity. Wag yung nasabihan kita. No? At syempre, kapag pogi yan, sabi mo pogi yan. Amen? Praise God. Woo! Sarap na hindi tumigil sa pagpupuri, no? Pwede lang, sabi nga yung gagawin natin sa langit, gawin na natin dito eh. Amen? Kasi yung trabaho po natin, magpuri sa Panginoon. And habang nagpupuri ka sa Diyos, may sinasabi siya sa iyo. Amen po ba? Praise God. Woo! More, Lord. More. Gusto niyo pa? I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord. Lord, pinakakanta mo na ba ako? Wag lang gana. Praise God. So, kaya po binabanggit ko yan. Ito po yung verse natin today. As God heard our prayers and deliver everything sa buhay po natin. In Psalms 34 verse 4, sabi po rito, I sought the Lord, and He answered me. He delivered me from all of my fears. Sabi po yan sa Psalms 34, no? Ang ganda talaga, no? Nasa Book of Psalms tayo, na ang dami po nating natututuhan ngayon, no? Each day, mas lalong dumadami yung naintindihan natin, na pag-aaralan natin, no? Sa Book of Psalms, no? Sino po rito yung kasabay namin talaga kayo sa Book of Psalms? Nasa chapter 91 na po tayo eh. Wow! Praise God! Yung dito narinig ko eh. Dito nasa 91 na ba tayo? 97. Ingatan mo yan, nakapalda ako. Okay? So sabi rito, tayo naman ngayon today nasa Psalms 34. So sabi rito, Psalms 34 is a powerful testament, thank you po, to God's faithfulness and deliverance, often preached, no, to encourage believers, no. Tayo daw po na kung saan dumadaan po sa mga hardships, no, sa mga difficulties ng buhay, ang ganda raw pong basahin ng Book of Psalms ng chapter 34. Last time, I studied about the Book of Psalms chapter. Anong chapter yon? Yung inurirat natin lahat. Psalms 23. Diba? Inano natin yan. So ngayon, we will focus only sa Psalms 34. No? So sabi dito, it emphasizes praising God at all times. Kung doon sa umpisa pa lang ng Psalms 34, pinapakita na ng Panginoon doon, sinasabi ng psalmist wherein si David po ang sumulat ng Psalms 34 na kung saan pinapakita niya itong Book of Psalms chapter 34, inumpisahan niya sa pagpupuri sa Panginoon. At in every situation ng buhay niya, yung pagpupuri niya sa Panginoon talagang ibinibigay niya. Okay? So dito din po ipinakita, kaya nga po meron tayong verses 3 and 4 ngayon na sinasabi dyan, no, na sinik niya ang Panginoon. He seek help and experiencing His goodness. Amen po ba? And also at the bottom of the chapter, ito naman po, sabing ganon, ay nagpapakita ng importance of righteous living at sa yung speaking truth and doing good, no? And sabi dito, as a path to experiencing God's favor and protection. So yung chapter na yon, yan po yung binabanggit. Yung pagpupuri sa Panginoon, yung pag-seek niya sa presence ng Panginoon, at kung paano siya mamumuhay ng righteous living, na tapos, sabing ganon,
ginawa niya yung mga different steps para magpatuloy siya na magbago yung buhay. Amen? And if you don't know, this chapter, sinusulat po ito ni David, hindi po siya nasa magandang kalalagayan. Amen? Imaginein mo, sasabihin niya, tara magpuri tayo sa Panginoon. Pero siya, during that time, napakagulo ng buhay. Amen? Nandun siya sa panahon at siya po ay natatakot. Kasi itong panahon na to, ito po yung hinahanap siya ni King Saul. Ipapapatay siya ni King Saul. At sa kanya pong pagtakas, may mga nangyayari sa buhay niya. At may mga na-encounter siyang different difficulties sa buhay niya. Wherein, sabi nga, na-encounter niya yung hari na kung saan sa teritoryo ng kaaway. No? Na kung saan, kailangan niya maging baliw-baliwan. Okay? In the book of 1 Samuel, chapter 21, mababasa niyo po yan. Noong time na to, hinahanap po siya ni Haring Saul at ipapapatay po siya. So, ang tendency po ay magtago siya at iligtas niya po yung buhay niya. At ang sabing ganon, yung buhay niya na yan na nanganganib kay Haring Saul. Imaginein mo, nanganganib ang buhay mo, natatakot ka, and yet ini-encourage mo yung mga kasama mo to worship the Lord. Amen? To give praises unto God. E samantalang ikaw yung buhay mo nanganganib, kaya ba natin yun? Di ba na kung minsan kapag may problema tayo, nang ginagawa natin? Isa nagtatago po tayo, nagmumukmuk tayo, hindi ka magmi-minister, kasi sabi mo, pahinga muna ako, anak. Diba? Pero si David, ganun po ang ginawa niya. Oh. Ganito sabi niya, I will extol the Lord at all times. In verses 1-3. His praise will always be on my lips. I will glory in the Lord. Let the afflicted hear and rejoice. Sabi nga nung, glorify the Lord with me. Let us exalt His name together. So sabi niya ganon, siya mismo, nagsasabi siya, let us exalt His name with me. Kayo, sasama ba kayo doon sa taong malungkot ang buhay? Minsan nakakaano sumama, di ba? Pero ito si Haring David o si David, noong time na ito, yung buhay niya nanganganib. And then sasabihin niya sa mga kasama niya, come, let us rejoice with me. No, sabi nga nun dito, rejoicing and praising the Lord is how the child of God will respond to His deliverance from His trouble. Dapat daw ang mga anak ng Diyos, ganito daw dapat nagre-respond sa Panginoon. Nasa panahon ng kanya pong buhay, maraming troubles and disturbances. Ito po yung pinararating ni David na anak, kahit bat ka ng problema, punong-puno ka ng mga difficulties in life, let us always exalt the name of the Lord and worship. Tara, samahan kita. Di ba ganun ang ginagawa natin even sa ating mga disciples? Na pag nakita mo, naramdaman mo, ikaw bilang discipler, mararamdaman mo yan eh. Kapag yung alaga mo, nawawala ng konti, nawawala pa lang yan, nararamdaman mo na yan, di ba? Kaya nire-reach out natin, di ba? So, si David, ganun siya. Na yung mga kasama niya, actually 400 na katao yun eh. Alam niyo po sino yung mga kasama niya during this time? Nung tumakas na siya sa lugar ni Haring Akish, nagpunta sila sa isang lugar, nandoon yung mga kaibigan niya, pamilya niya, lahat punong-puno ng problema, lahat punong-puno ng mga utang, lahat punong-puno ng mga fear sa buhay. Sabi niya, let's go, let's worship the Lord together. Amen? Na hindi kapag may problema, sige lang, okay, you stay at home. Baka lumakas ka pag nandiyan ka sa bahay. Hindi. Dapat daw ang isang Kristiyano, sinishare natin yung goodness ng Panginoon. And that you will remind them, sabi nga nun, because we know that God has delivered us from our sin. No? And that God wants us to celebrate together. Amen po ba? Celebrate together
the goodness of God. Let us always praise Him. Yun yung una at bungad na sinabi ni David during that time na siya po ay nagtatago, natatakot. Tao ba si David? Tao siya eh. Kaya nakakaramdam siya ng takot, pag-aalala. And imagine, hindi lang po siya nag-iisa. 400 katao po ang kasama niya. Amen? So, anong gagawin niya? Sasabihin niya ba, tara, magtago na lang tayo. Pero sabi niya, tara, magpuri tayo sa Panginoon. Amen? And tandaan po natin, worship is our weapons sa warfare. Amen po ba? Na kung saan yan po ang talaga magagamit natin. No? Alam naman po ni David na yung buhay niya nasa danger. Sabi, David took these words to heart and was much afraid of King Achish, no? Achish, the king of Gath. No? Sabi nga nun, to save his life, David became an actor, and he pretended to be madman. Alam niyo po, para lang makaligtas po siya, naging nagbaliw-baliwan siya. Nung nahuli siya, dinala siya nandun sa teritoryo ng kaaway. No? So dinala siya kay Haring Achish, no? Sabing ganon, ano ba yan? Isa pang baliw, dinala sa kanya eh. Sabi ni Haring Achish, wala bang maraming baliw dito sa teritoryo ko? Nagdala ka pa ng ibang kasama? And that's the time na nakaalis siya doon sa lugar ng kaaway. And that's the way ng Panginoon para iligtas si Haring David. Amen? So nakita natin, no, during that time, namumroblema siya, nandun siya sa lugar o teritoryo ng kaaway para magtago sa papatay sa kanya. And yet, sabi niya, let us worship. Come and come. Punta tayo sa linggo, sa church, magsimba tayo, mag-worship tayo. Come, join us in our corporate prayer. Yung nag-i-invite sa'yo, hindi mo alam ba't yan ang problema. Amen? Pero ini-encourage ka. Come, let us worship the Lord. Kung ngayon pa lang nakakasunod kayo sa ating devotion, makikita nyo ilang chapter na po yung sinasabi, let's worship the Lord. Amen? And worshiping is not only praising God. Kung nasa simbahan ka, everywhere you go, kahit nasan ka, pwede ka mag-worship sa Panginoon. Amen po ba? Na kung saan ginagamit mo yan para yung kaaway ay lumaya sa iyong buhay. Amen? Pinalalayas ang kaaway, hindi ine-enjoy. Yung iba kasi ine-enjoy yung kaaway eh. Sabi niyo kasi binigyan na naman po ako ng problema. O binigyan ka ng problema, ni-receive mo. Welcome, sabi niya. Enjoy life. No, kahit may... Hindi. Sabi nga gano'n si Haring David, ganito po yung ginawa niya. No, ito po yung puso niya. Hindi niya lang sinarili yung pagpupuring ito sa kanyang sarili. He desires that others join in. No? Na tayo rin po, na kahit po sabi nga pong gano'n, puno ka ng problema, the more you minister, the more na nakare-receive ka sa Panginoon. Naranasan nyo ba yon? Na may problema ka, tapos may lalapit sa'yo, may problema, at i-advise mo, maya-maya, yung problema mo parang na-solve na rin. Amen? Kasi kung minsan sa pagkausap mo sa Kanya, nagkakaroon ka ng mga solusyon sa mga problema mo. And that the Lord is empowering you the more. Amen? So ganito po yung puso ni Haring David. And sabi nga po ito, may this be the heartbeat of our church. Amen po ba? May this be the heartbeat of our church, that we stimulate others and praise and exaltation of God. No, to the praise and exaltation of God. So, ibig sabihin, share your victories. Amen? Na kahit na maliliit lang po yan, pag napagsama-sama yan, lumalaki po yan, nakakapag-encourage po sa nakararami. Amen po? Kaya po alam nyo, kapag may problema po kayo, huwag po kayong dumabarkads doon sa mga hindi Kristiyano. Kapag may problema ka, the more na lumapit ka sa mga nakakakilala sa Diyos. Amen po ba? Kasi itong mga to, hindi kanyang dadalin sa pagkakamali. Amen?
Kesa babarkada ka doon sa barkadang gusto ituro sa'yo, tara, kampay. Minsan lang naman. No? Pero huwag kang bumarkada dyan. Ang barkadahin mo, yung mga tao na kahit bat-bat ng problema, pero kasama si Kristo. Amen? Kasama ang Diyos. Amen po ba? May ituturo po sila. And sabi nga, itong verse na to, at itong chapter na to, nagtuturo po ito to seek God's help. So sabi kanina ni Nympha, kapag ikaw ay nag-seek sa Panginoon, makakatagpo ka. Kapag kumatok ka, pagbubuksan ka. Amen ba? At kapag nagtanong ka, sasagutin ka. Amen? So sabi nito, it emphasizes that those who seek the Lord will heard and delivered from their fears and troubles. Na kapag ka ikaw, meron ka, excuse me, sa corporate prayer ngayon, like ko naririnig yung word na may pinagdadaanan. Usually, yun yung narinig mo ngayon, this past 2 weeks yata o ilang linggo na, no? Pero sabing ganon, those who seek the Lord will be heard and delivered from their fears and troubles. Wow! Guys, kung natatakot ka, kung may trouble ka in life, pumunta ka muna sa isang sulok. Seek the Lord. Yun ang ginawa ni David eh. He sought the Lord. Amen? Sought, sabi nga nun, to go in search of. Sabi, look for, to try to discover, or ask, or request, or for request. Sabi nga nun, si David, ang ginawa niya, before siya makipaglaban o pumunta doon sa mga taong kasama niya, ang ginawa niya muna, sinik niya yung presensya ng Diyos. Sabi mo, Pastora, lagi naman niya naririnig ko. Lagi mo nga naririnig. Ginagawa mo ba? Ang dami nagsasabi sa amin, Pastora, familiar na sa akin yan eh. Lagi ko nga dinadasal. Lagi ko nga ginagawa yan eh. Naririnig sa mga turo nyo, sa mga turo sa Bible na babasa ko. Pero ang tanong, ina-apply mo ba? Ang tanong, ginagawa mo ba sa buhay mo? Nasasabihin sa'yo ni Lord, itong gawin mo. Pero iba naman yung ginagawa mo. Yun ang problema. Si Lord palagi nagre-remind sa'yo, magsasabi sa'yo. Pero ang key doon, dapat gawin mo sa buhay mo. Amen po? Hindi pwedeng imposible na kapag hinanap mo o nagtanong ka sa Diyos, 10 taon na wala pang sagot. Imposible po yun. Na kapag ikaw nagtanong ka sa Diyos, hindi pwedeng hindi kanya sasagutin. Paano kanya sasagutin? Unang-una, saliksikin mo yung salita niya. Amen? Kasi hindi naman pwedeng sabihin sa'yo ni Lord, oh Janet, eto ang gawin mo. Mula sa kalangitan, eto ang sinasabi ko sa'yo. Pumunta ka kay ganon, gawin mo to. Hindi naman po ganon eh. Paano po? Minsan, aside from reading the Bible, minsan may maririnig ka. Maliit na voice. Amen? Na nagdidirect sa'yo kung ano yung gagawin mo. Pero dahil hindi ka sensitive, nakalampas yung still small voice na yun. Sabi nga pa, bakit still small voice? Kasi gusto niya pakinggan mo mabuti. Kaya hindi sinasabi ng Panginoon, ganito ang gawin mo. Ang sabi niya, ganito ang gawin mo. Puntahan mo yan. Ganito. Di ba? Kasi gusto niya, mas lalo mong intindihin yung sinasabi. Mas lalo mong pakinggan. Lord, hindi ko marinig. Ano nga uli? Ganito. At kung minsan, magsasalita ang Panginoon sa mga taong kausap mo.
Bakit kaya alam ni pastor yung sa ano, yung ano ko? Kasi sinabi ng Holy Spirit sa kanya. 'Di ba? Minsan gagamitin 'yan. Minsan sa pinapanood mo magsasalita ang Panginoon, 'di ba, Grace? Na minsan nakala mo, ano nga yun? Bakit ito pinanonood ko pero dito ko nakakuha ng solusyon? Ginagamit ng Panginoon yun. Amen po ba? Kasi hinanap mo, sinaliksik mo ang Panginoon. Ang salita niya, sabi niya, He sought the Lord and He answered. Ganito ang ginawa niya. Nagbaliw-baliwan siya, no, para makaalis siya doon. And kung paano matulungan yung 400 na katao na yon, no, naisulat niya itong chapter na to. Anong gagawin natin after na magpuri tayo sa Panginoon? And in all of this, sabi ganon, makikita po natin that David giving all the credit for his deliverance sa Panginoon. Amen? Dahil naintindihan po ni David and sinasabi niya po sa atin today that life starts to pile up when you seek God in those quiet early moments. Kaya nga po, pag pumapasok po tayo sa corporate prayer, tayo po ay nakapanalangin na, nakapagsaliksik na ng salita niya. Amen po ba? Babangon ka ng mas maaga, mauuna kang makinig, mauuna kang mag-search kung ano sinasabi sa iyo ng Panginoon. And sabi, you are setting foundation. Amen? Sabi mo sa katabi mo, setting foundation. Hindi ka nag-aaksaya ng oras kapag bumabangon ka, alas 4, alas 5 ng umaga, sinasaliksik mo na yung salita ng Diyos, hindi ka raw nag-aaksaya dyan ng oras. Amen? Ang ginagawa mo, you are setting the foundation for the rest of your day. Amen? Yung foundation, yaan yung matatag na sasandigan mo for your day. Amen? Na ibig sabihin, may baon ka na paglabas mo pa lang ng bahay. Kaya napaka-importante, alas 4, alas 3, o anong oras ka ba nagigising, na before you go out of your house, meron ka ng baong salita ng Diyos. Amen po ba? Setting foundation for you for that day at sinasabi mo sa Panginoon, Lord, I need you. Sinasabi mo sa Diyos, Lord, kailangan kita. Kaya maaga pa lang sinasaliksik na kita. Lord, gusto ko na marinig kung anong sasabihin mo sa akin. Kaya maaga pa lang sinasaliksik na kita. And sabi, let that settle in your spirit. Know that the God of universe, the creator of heaven and earth, sabi ganon, hears you when you seek Him. And not only that, He hears you, sabi ganon, but He delivers you from all your fears, every fears that try to grip you. Sabi ng Panginoon, sa umaga pa lang, sa pagsasaliksik mo sa Kanya, patid maraming trouble, no? Naharap tayo sa araw-araw nating buhay. Pero sabi ganon, early in the morning pa lang, that the God of the universe na sinaliksik mo yung kanya pong salita, sabing ganun pinakikinggan kanya. No? And hindi ka na niya pinakikinggan, He will deliver you from all your fears. Na parang pagtayo mo doon sa yung lugar ng panalanginan. No? Doon makikita mo, wow, na-strengthen ako. Okay? Lahat ng takot na bumabalot sa akin, parang mga kadena yan na napatid. Amen? Kasi sinaliksik mo po siya. No, even si David, sabi nga pong ganon, noong time na tinitignan niya na binabalikan niya to, sabi, David looks back upon his encounter to the King of Gath, no, yung hari nga doon sa King of God, si Achish, sabi niya, he gave all the credit to God, no, for his deliverance. No? Tandaan po natin, sabi nga dito, and would the truth be known, sabi nga nun, God's finger, o kaya yung kamay ng Panginoon, are at work in our lives, no? Far more than we will ever know.
No? And sabi, we simply need to be aware. No? Kasi kung minsan, nandyan na yung kamay ng Diyos sa'yo, gumagawa, hindi mo napapansin. No? Hindi ka aware. Kaya dapat everyday, tinitingnan po natin, tandaan mo, na kapag hinanap mo ang Panginoon, matatagpuan mo siya. Amen? Kapag nagtanong ka sa Panginoon, sasagutin ka. Amen? And if you ask some help, anong gagawin sa'yo ng Panginoon? Tutulungan ka. Amen? Amen po ba? Ayan. So nakita natin, di ba? Sabi rito, itong chapter na to, unang-una, sabing ganon, nilid niya tayo sa praise and thanksgiving. Pangalawa, sabing ganon, nililid niya tayo in seeking God's help. Okay? Pangatlo, sabi rito, itong chapter na to, nagdadala po ito sa atin sa God's deliverance. Sabi ng 34:6 and 7, sabi, some speak of God's angelic protection and His ability to rescue His people from difficult situation. Di ba kanina, nanalangin ka sa Panginoon, natagpuan mo siya, He sought you. He answered you and He delivered you. Amen? This time, hindi ka lang niya tinutulungan, kapatid, o sinasagot, o nilalabas sa sitwasyon mo. May bonus ka pa. Sabi mo, may bonus. Anong bonus? Sabi niya, si David, this poor man called and the Lord heard him. Sabi, He saved him out of his trouble. Inilabas siya ng Panginoon sa lahat ng trouble ng kanyang buhay. At ano po yung bonus? Sabi mo, anong bonus? Kayang hina nyo naman. Anong bonus? Ayan. Sabi, the angel of the Lord encamps around those who fear Him and delivers them. Woo! Anong bonus? The angel of the Lord encamps them. Okay? Ibig sabihin, sinusurround ka ng anghel ng Panginoon. Ang angel of the Lord na sinasabi rito is not an ordinary angel. Amen? Yung sinasabi ritong angel, sabing ganon, special angel to. Sabi, the angel of the Lord, na kung saan He can do what God can do. He speaks what as God speaks, and He identified as the Lord. Kasi sabi, ito po yung gusto ng Panginoon sa atin. Kagaya ni Jesus, ang pangako niya, e-encap niya tayong lahat, na sabing ganon, I will be with you to the end of the age. Saan niya po sinabi yan? Saan niya po sinabi yan? Sabi niya, teach them all the things I taught you, and I will be with you at the end of the age. Saan po yan? Matthew 28:19 to 20. Nang sinabi niya sa kanyang mga alagad, humayo kayo, gawin yung mga disipulo ang lahat ng bansa. Amen? Baptizing them, teaching them, no? Upang maipahayag sa kanila yung salita ng Panginoon. And ang pangako niya, I will be with you to the end of the age. Kapag sa Bible, sa Old Testament, sinasabi, the angel of the Lord, capital ang sinasabing Lord dyan, ito po ay tumutukoy mismo sa Diyos. Na during that time na si David ay nasa trouble, yung angel of the Lord, siya ang naglabas sa kanya sa trouble na yon. Ngayon, sa buhay mo, paano mo na-experience yan? Na kung minsan, may mga imposibleng bagay na malusutan mo, malabasan mo, pero the Lord is with you. Amen?
that angel of the Lord is with you, that angel of the Lord speak the way that the Lord speaks. And sabi niya ganun, ginagawa niya kung ano magagawa ng Diyos sa buhay mo, na kung minsan pinadadala niya yan through human form. No, na kung minsan, magugulat ka, I remember, meron ako shinare sa inyo dati, na one time nag-aayos ako ng documentation ng church sa BIR. No? Naiwan ko yung ID ko. Hindi po ako makapasok. And, anong tawag doon? Due date na ng kailangang ayusin. Hindi na pa makakauwi. Pag muwi ako, late na ako makakabalik sa traffic, di ba? Pero alam mo ba, may lumapit sa akin. I'm praying, Lord, paano ba ako makakaligtas sa guard na to para makapasok ako? Doon ako sa labas ng BIR. Usong-uso dati, wala pang online. Ang haba ng pila. Di ba? So wala po akong sabi ko, wala akong mautusan. Wala akong mapapapunta sa BIR. Naiwan ko yung ID ko eh. Sa lahat ba naman, ID ang iniwan? Naiwan ko yung pitaka ako. So at that moment, meron pong lumapit sa akin. Hindi ko naman po siya kilala eh. Hindi ko po siya kilala. Talagang taga doon lang siya. Lumabas na po siya. At wala rin naman po ako sinasabihan. Nananalangin lang po ako sa Panginoon na iligtas niya ako sa sitwasyon na to. Alam mo, may lumapit sa akin isang lalaki. Sabi niya, papasok ka ba sa loob? Tinanggal niya po yung sticker sa plastic bag niya. At dinikit po sa akin. Sa BIR, para makapasok ka, kailangan may ticket ka noon. Ibig sabihin, na-check ka na. Okay? Na-check ka na, nakapagpakita ka na ng ID, pwede ka nang gumala sa loob ng BIR office. Lumapit po siya sa akin, sabi niya, papasok ka, te. Kinuha niya talaga yung sticker. Wala naman ako sinasabihan, si Lord lang. Dinikit niya po sa akin yung sticker. Dumikit naman siyang bite ng sticker. Alam mo, may sticker na ako. Ang yabang ko. Pasok na ako sa BIR. Natapos ko lahat yung aking kailangan tapusin that day. Alam mo, sabi ko sa kanya, you are angel sent. God sent angel. Na kung saan, Lord, lahat na imposible, kaya mong gawing, lahat na imposible, pwedeng gawing posible. Pero, huwag mong iiwan ang ID mo. Kasi, hindi ka na makakauwi, traffic. And that day, yung kayang gawin ng Panginoon, through that person, ay naganap sa buhay ko. Amen? Kaya pag pupunta kayo, lalabas kayo ng bahay, sabi mo, yung angel of the Lord, kasama mo every day. Para na, angel of the Lord. Holy Spirit, samahan mo na ako. Exam ko ngayon eh. Paalala mo sa akin, nagkakagulo sa utak ko yung tawag doon? Yung isasagot, di ba? Pero sabi nga, the angel of the Lord is with you. Amen? Yung bonus. Di ba? So, sa Bible, may mga example din yan. During the time of Elisha, sila rin, tumatakas din sila sa mga kaaway, sa lugar ng kaaway. And sabi ni Elisha dun sa kanyang servant, huwag kang mag-alala. Si Lord ang bahala sa atin, the angel of the Lord. Paggising nitong servant, lahat ng mga chariots na panglaban, nandoon sa kanilang kampo, doon sa kanilang pinagtataguan, doon sa kanilang lugar. Sabi sa kanya ni Elisha, huwag kang mag-alala. Yung mga kasama natin is mas malalakas dyan sa mga kasama mo, nakikita mo. Sabi siguro ng servant ni Elisha, wala naman ako nakikita. Pero Elisha prayed. Ang sabi niya, Lord, buksan mo ang mata ng servant na to para makita niya. So, nung manalangin siya, yung spiritual eyes nung kanyang servant ay nabuksan. At nakita niya
yung mga charioteers, yung mga warriors na nandun, more than the warriors nung kanilang kaaway. And those things ay gawa po ng angel of the Lord. Amen po ba? Nasa buhay po natin, akala mo ang tinitignan mo, physical eyes ang ginagamit mo, puro ka problema, wala akong solusyon, hindi ko alam anong gagawin ko. But the hands of the Lord, sabi nga ganon, was with them in the entire time na kung saan, sabi nga pong gano'n, nandun sila sa trouble. So sa life din po natin, maring estudyante ka, simple ang buhay mo. Tapos pag may dumating na problema, para ka ng pinagsakluban ng langit at lupa. Wala lang ako ipapasa. Nai-stress ako. Nagkaka-anxiety ako. Wala. Ang problema mo lang yung ipapasa mong project, nagpa-anxiety ka na. Ang dali nga ng pag-aaral nyo ngayon eh. Meron na nga kayong ChatGPT? Meron pa kayong AI robot, Di ba ang daming ina-announce ngayon? May AI ganito, gamitin mo. Ang bilis. Tanungin mo, ano yung pinag-aralan ng estudyante? Ewan ko po siya gumawa eh. Sino? Yung computer? Hindi. So, ibig ko lang sabihin, kapatid, handaan mo, in all your troubles, kasama mo ang Diyos. Amen? Actually, itong sinasabi ko sa inyo, alam nyo na po ito eh. Di ba? Pero minsan, nakakalimutan po natin. So, remember, sabi nga pong ganon, angels are surrounding you, encamping you, around you, encamping around you, guarding you, watching over you. So sabi nga noon, hindi po ito isang fantasy, or nice idea. It's spiritual. Amen? Spiritual po ito, kaya pag hindi mo nakikita mga solusyon, sabi mo sa Diyos, Lord, buksan mo yung spiritual eyes ko, na makita ko kung anong ginagawa mo. Amen po ba? Amen? And sabi, whether you are walking into difficult meetings, facing health challenges, marami sa atin ngayon, at the age of, pag 50 ka na, ang dami ng kilalang pangalan ng gamot. Kilalang mga doktor. Bakit? Lahat ng different sicknesses, nandyan na. Kilala mo si paring metformin. Kilala mo si amlodipine, losartan, simvastatin. Gaganda ng pangalan eh. Kung si Lord kaya the healer, the Jehovah Rapha, ang isama mo sa iyong buhay. Sabing ganon, kahit nasa trouble ka ng health difficulties, Ate Leia, pinagaling ka na ni Lord. Amen? That the Jehovah Rapha is with you. Amen? Sabi, kahit pa, napaligiran ka ng sirang relasyon, you're dealing to uncertainty of your relationship with your wife or with your husband or with your children, sabing ganon, you can rest in the knowledge that God's angels are with you. Kapatid, sabi niya, kung ikaw ay napalilibutan ng problema sa trabaho, ng relationship na sira, okay? Ng financial problem. Sabi ng Diyos, the angel of God is with you. The angel of the Lord is with you. And sabi po, David speaks of those who fear the Lord, and this fear isn't the kind of fear that makes you run and hide. Hindi raw po yung sinasabi ni David dito to fear the Lord, na sabi magtago ka. Hindi daw po yan yung sinasabi niya. Yung sinasabi niyang fear dito is a reverent, all-feeling fear
So sabing ganon, it's the recognition of God that He is holy, that He is sovereign, and that His hands are upon your life. Yun daw yung sinasabi ni David dito, to fear the Lord. Natandaan mo sa ginagawa mo, ang kamay ng Diyos ay nasa sa iyo. Sabi mo nga, ang kamay ng Diyos ay nasa akin. Yun po yung gusto niya. No, in these verses na sinasabi niya sa atin, pangako niya, sabi niyang ganon, the angel of the Lord encamps you those who fear Him and delivers them. No? Tandaan po natin, si David, ulitin ko lang po, nung ginagawa niya itong book of Psalms chapter 34, bat-bat po siya ng problema. Sabi ng mga bata, ano ba yung bat-bat ng problema? Punong-puno siya ng problema. At hindi lang po siya nag-iisa. 400 yung kasama niya. At sa listahan, sinabi doon sa 1 Samuel chapter 22, yung sinasabing 400, kalalakihan lang po yung sinabi. Huh? 400 na kalalakihan. Ibig sabihin, hindi pa dyan kasama yung mga anak, mga asawa ng kasama niya. Amen. Pero sinasabi ni David, huwag kang mag-alala. Fear the Lord. Kasi yung kamay ng Diyos ay kasama mo. Imagine mo yung buhay mo is at stake. Papatayin ka ni Haring Saul. Pero ang sinasabi mo, huwag kayong matakot. Etong poor boy na to, sabi niyang ganon, hinanap ko ang Diyos, sinagot niya ako, at ang anghel na pangako niya, kasama ko sa lahat ng ginagawa ko. Amen? Ikaw, kasama mo ba ang anghel ng Diyos? Amen. Diba? At hindi lang po yun. Kapag may bonus ka, sabi niya, experience the God's goodness. No? Experience God's goodness. Ito, ang lagi po ito naririnig natin, even our prayers. Sabi natin, oh, taste and see that the Lord is good. Minsan, familiar lang sa atin yung kanta, yung verse eh. Diba? Pero hindi naman natin na-experience. Dito, sabi ni David, experience, no? Taste and see. Kasi, sabi pong ganon, taste and see that the Lord is good. Sabi, blessed is the one who takes refuge in Him. So sabi, it's an active call to experience God for yourself. Kasi iba po yung nakikita natin sa buhay ng iba na nangyayari yung goodness ni God. No? Kunyari mo si Tintin. Sa kanya pong, kunyari lang trabaho ka na ng talagang trabaho. Di ba nag-aaral ka pa? Okay, nag-aaral. And so may segue din, nagbi-business ng kuko. Ay, di ba? Si Mary, Mary, di ba? Nagtatrabaho ka rin, di ba? Nakikita mo, bless na bless si Tintin. Sabi, oh, taste and see the goodness of God. Iba po kasi yung nakikita mo lang sa Kanya na kumikilos si Lord, kaysa doon sa ikaw na sinasabi mo rin sa sarili mo, taste and see that the Lord is good. Ibig sabihin, hindi lang siya yung nakaka-experience, ikaw din ma-experience mo. Kaya gusto ni David, taste and see that the Lord is good. Iba yung nakikita ko lang, yung iba pinagpapala. Mas iba yung ako rin nakakaranas ng pagpapala niya. Amen. Because He blessed those who fear Him. Maliwanag po ba? Nasabi ko naman na maayos. Kasi yun eh. It's an active call to experience God for yourself. Huwag ka lang tumingin sa blessing ng iba. It's a good thing na ma-experience mo po ito. Amen po. Sabi niya, bakit siya, Lord? Milyonarya na. Bakit ako? Sabi ko doon sa milyonarya. Parang naglalaway lang ako doon sa pagpapala niya. Hindi po ganun.
Sabi ng Panginoon, pwede mong ma-experience yan. Amen? No? So, you are inviting yourself to experience the goodness of God tangibly. Amen? Kung pinagpala po siya sa area ng business niya, Lord, ako din, dahil anak mo ko, pagpapalain mo ko. Amen? Anak mo ko, matapat akong nagbibigay at nagkakaloob sa iyo, pagpapalain mo rin ako. Amen? Anak mo ko, Lord, that your will for me to be healed, pagagalingin mo ko. Amen? Anak mo ko na mag-excel sa eskwelahan, kung nag-excel yung mga hindi nakakakilala sa iyo, how much more ako? Lahat ng estudyante, magsabi ng ingay ko. Maingay ba ako? No, sabi tangibly. No, you're not just speaking the words. Ibig sabihin, nahahawakan mo na nararamdaman mo na nangyayari sa'yo. Amen po ba? Gets po ba natin mga estudyante? Na ibig sabihin, hindi lang sila yung magtatap. Magte-testimony ka. Pastora, nasa top ano ako ngayon? Top 10. Wow, good! Ang galing! Pang 10 po ako. Wow, very good. Next grading period. Pastora, may top 11 eh. 11 na po ako. Ganun ba? Hindi, syempre, dapat tumaas ka. Nakakaya naman yun, yung mga na pumanik, yung iba, hindi anak ng Diyos. Dapat ikaw naman next time magta-testimony ka. Alam mo, pastora, o discipler, last sem, ang baba ng grades ko. Pero, I trust the Lord. I sought the Lord. And He heard me. And He answered me. Top 3 na po ako ngayon. Wow, ang galing! Next sem, final, Lord. Alam mo, pastora, hindi na ako pinag-exam. Bakit? Drop na raw ako. Pambira ka. Ano? Last sem, nasa ano ka? Ano yun? Last prelim, midterm. Nasa ano ka, top? Ngayon, drop ka na. Kaya pala hindi ka na pinag-exam. Ganon ba yon? Siyempre hindi. Hindi ka na pinag-exam kasi exempted ka. Lahat na exempted dyan, magsabi ng amen. Oh, wala. Sabi, mag-exam ka. Habol. Bumawi ka. Hindi. Sabi ganon, you're not just speaking the word, no? You're inviting the presence of the living God into your day. Taste and see that the Lord is good is a bold declaration. Amen? Sabi, taste and see that the Lord is good is a bold declaration. Amen? Kaya sinasabi mo yan sa buhay mo, Lord, I want to see, I want to taste your goodness sa buhay ko. And it's a challenge to step out in faith and experience the reality of God's love, provision, protection when you take this step. It's 10 already. Next week na ulit. Lastly, sabi niya, fear the Lord. Sabi, Psalms connect fearing God with lack of want and life of blessing, no? Sabi nga doon sa 9 to 11, hindi ko pa yata matatapos to. Sabi niya, 34, 9 to 11. Sabi niya, fear the Lord, you, His holy people. Sino nga yung holy people? Isa lang. Those who fear Him, lack nothing. Sabi mo, those who fear Him, lack nothing. Sabi, come my children, listen to me. I will teach you the fear of the Lord. Okay? Sabi dito, think about that, no? Sabi gano'n, yung pong natatakot, may banal na takot sa Diyos. Sabi niya, tapos na.
Next week na, inaano na ako. Ilaw, biniblink ka na ako. Time out. Time out. Sige na nga. Sabi, gusto ng Panginoon for us. No? Ang dami pa eh. Next week na. Ang bilis naman po ng oras. Kala ko nag-i-intro pa lang ako. No? Sabi ng Panginoon sa atin, tandaan mo, those who seek the Lord, prayed unto God, sabi niya, He delivers. No? He hears and He delivers. Kaya sabi ng kanta natin kanina, trust in God. Sa pagtitiwala po natin sa Panginoon, sabi niya, in Romans 8:18, layo ng talon, Lord. The pain you've been feeling can compare to the joy that's coming. Romans 8:18. Ulitin po natin. The pain, the trouble, the difficulties na meron ka ngayon that you've been feeling can compare to the joy that's coming. Woo! Wala ba kayong palakpak dyan sa Panginoon? Kasi sabi niya, God hears and delivers. Amen? Tumayo po tayong lahat. Praise God. Thank you, Jesus. Lord, napakabuti mo sa amin. Sa umaga pong ito, Father God, baka marami po sa amin, may mga pains, may trouble na kinakaharap, may mga difficulties in finances o financial, may mga troubled relationship between husband and wife, mother and father relationship, siblings relationship. Baka Lord, nandun yung anak mo sa sitwasyon na yon. Pero as David says, I sought the Lord. He heard me and He answered me. Lord, I will trust in you every step of the way ng buhay ko. Because this is your will for me. And I want to taste and experience your goodness, Lord, tangibly. Lord, lead us today as we lift our hands to you right now. Let us lift our hands to God. As you lift your hands to God, lift your trouble unto Him. Your troubles in life, your difficulties in life, lift unto Him. Sige, taas mo yung kamay mo, huwag ka maiyak. As if you and God alone in this place. I don't know your situation, but the Lord fully knows you. Kilalang kilala ka ng Panginoon. And He's telling you, nire-reach out ko yung mga kamay na yan. Sige, ganyan ba tayo mag-reach out sa kamay ng Diyos? Ganyan ba tayo magtaas ng kamay sa Diyos as He is reaching us to us? Trust in Him. Taste and see that the goodness of God are to those who fear Him. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Lord, make these things happen, Lord, sa buhay po namin. As we seek you, Lord, you will hear us. As we seek you, Lord, you will deliver us, O God, sa lahat, Panginoon, ng troubled life na ito, na mga situation na uncontrollable namin, Panginoon. Lord, hindi namin maalam, even the future, Panginoon, pero alam lang namin, nasa iyong mga kamay ang future namin. Alam namin yung mga sitwasyon namin
na tinitignan namin, Father God, na imposible na maging maayos. But because we trust you, but because, Lord, we have the privileges to seek, to knock, and to ask, O God, sa iyo po, Panginoon. Salamat that we will taste and see that the goodness of God is are upon those people na may banal na takot sa Kanya. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit, for your guidance and for your mercy and for your grace. And thank you, Lord, for the angel of the Lord. Lord, sabing ganon, isapan me. Isapan us, O Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord, that we will get out of this place. Sinagot mo yung mga problema namin. Sinagot mo yung mga daing ng puso namin. Sinagot mo yung mga solusyon, Panginoon, sa gagawin namin sa aming pong mga buhay, sa aming pong mga ministry, sa amin pong mga nilalakaran, even sa aming mga trabaho, O God. Marami pong salamat. As I sought you, God, you heard me and you answered me. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise you, Lord Jesus.